Title of our topic for tonight, or ang pag-uusapan po natin, is the mandate of Christ to all believers. So, what is the mandate? Ano ba yung mandato ng Diyos, no? Sa buhay ng bawat isa. So, babasahin natin yan sa aklat po ng Matthew, chapter 28, verse 19 to 20. So, kung meron din mga Bible, you can open your book on Matthew 28, verse 19. So, sabi dito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa verse 20, kayo po yung magbasa. Okay? Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3, go! Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa kasalukuyan. Tayo po yung panandali ang iyong mukha at manalangin. Lord, we thank you for this passage. We thank you for this word. Continue to work in our lives. We humble yourself to you. We empty ourselves. And we can't do, Lord, anything without you. Hindi namin ito maintindihan kung hindi mo kami kasama. That's why right now, Lord, we entrust everything in Jesus' name. Amen. So this passage po of the Bible actually happens bago po mag-descend ang ating Diyos na si Jesus, no? Nandun sila sa bundok ng nasa Galilee, no? May isang bundok doon, nandun sila. And then tinawag niya yung mga disciple, nag-gather sila doon. And ang nangyari, nagbigay si Jesus ng bilin, no? Bago siya umakyat sa langit. And actually, sa book of Mark, makikita po natin doon na itong mga apostles na to, na nag-uusap-usap sila, magkakaibang senaryo kasi yung sulat eh. So, sinulat siya ng tatlong disciples, pero magkakaiba siya ng pagkakasulat dahil magkakaiba naman sila ng interpretation. Amen? So, si Mark, ang sinulat niya dito is yung part na doon sa Mark 16 verse 14 to 18, no? Ang sinulat niya doon, yun yung nagtatalo-talo sila, na hindi sila naniniwala na totoo ba si Kristo? Kasi nagda-doubt na sila dahil namatay nga. Namatay si Christ, sinaksak, and then namatay, no? Nandun siya sa pinako sa krus, no? Sinaksak sa krus. So, ngayon, okay. So, welcome to, no? Correction culture tayo, no? Alright, so anyway, punta tayo sa Mark, wala dyan, hindi ko nilagay. You do your homework, no? Mark 16, 14 to 18, nandun sila. And then, dun nagpakita si Christ. Tapos sabi niya pa nga doon kay Doubting Thomas, sige, pasok mo yung daliri mo sa pinagpakuan. Pasok mo dito, no? Tapos humingi pa siya ng pagkain. Kasi doon niya pinapakita na hindi siya multo. Doon so nung panahon pala na yun, may multo na. Amen? Sabi niya, ang multo hindi kumakain. So sabi niya, bigyan niyo ako ng pagkain, nagugutom ako. So pinakain nila si Jesus that time. And ang nangyari, no, sa Mark 16:18, no, doon na rin yung sinabi ni Lord to, na turuan ninyo sila, or yung go and make disciples of all nations. So, ngayon, no, before Jesus sit in the right side of God and descended to heaven, no, binigyan niya tayo ng mandato. Sabihin niyo nga po, mandato. Mandato. Okay. So, yung mandato na yun po yung huling bilin. At gusto ko pong ipakita sa inyo yung paunang tatlong verse doon sa Matthew so that we can get the right context of the passage, no? Sa Matthew 16, pumunta yung labing isa sa Galilea, bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus, no? Sa verse 17, nang makita nila si Jesus, so ito na yung sinasabi doon sa Mark, na nagtatalo-talo sila, hindi nagda-doubt na sila. Sabihin nyo nga po, duda. Okay, sino dito may mga duda pa? Marami, no? Pero pag kay Lord, huwag tayo magduda, no? So, nagdududa sila, no? Nung nakita nila si Jesus, yun na yun. Yung iba natakot, yung iba nagulat, no? Pero, ang nangyari, siya ay sinamba nila. Nakalagay dyan, ngunit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Yan. So, that's for the verse 17. So, nung nakita nila si Christ,
Although nakita na nila lahat, no? Lahat ng mga miracle na ginawa ni Kristo. Kasi sila po yung disciple eh. Di ba? Yung nagpakain ng 5,000 tao, tapos yung tumawid sa bangka, yung pinag-aralan natin last time na tumawid sila doon sa papunta ng Bethsaida, yung nakabangka sila, tapos umalo ng malakas. Si Peter, pinaapak sa tubig, di ba? So, yun yung background ng mga disciple. Alam nila yung mga miracle na ginawa ng Lord. Pero, ang nakakapagtaka dito, nag-aalinlangan sila. So, bakit? Kasi po, tao rin sila. Amen? Amen. Kapag tao ka, pag tao tayo, we are born kasama ang pag-aalinlangan. Amen? Amen. Parang yung iba, used to it, di ba? Nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ba kayo sa mga girlfriend nyo? Boyfriend nyo? So anyway, so ngayon, si Jesus that time is sabi natin, nasa holy body siya that time. No? Sumasalpot po siya sa pader. Doon sa panahon na yun, or doon sa time na yan, bigla na lang siyang sumusulpot. Balita ako, pinag-uusapan niyo ako, di ba? Pag nangyari sa atin yan, di ba, matatakot tayo? Amen? Pero ang nakakatuwa, nung nakita ng mga apostles si Jesus Christ, na buhay, no? At talagang gumagalaw, nagda-doubt pa rin yung mga tao, amen? Nagda-doubt yung mga disciples, I should say. So, kasi nga, given yon. Pero nakikita ni Jesus yun. Imagine that. Pati yung duda pala, nakikita ni Jesus yun. Nagda-doubt sila, nag-aalinlangan sila kung sasambahin ba natin to. Totoo ba to? Di ba? O ano to, magic, di ba? So, kung sasambahin natin to, totoo bang Diyos to? Pero nababasa ni Jesus yun. At ang sabi niya sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. If we will read the context of Mark, dun sa Mark 16, no? Nung time na nakita nila si Jesus at yung time na sinasabi ni Jesus sa Book of Luke, I think, no? Nasabi niya kay Thomas, sige, pasok mo yung kamay mo dito. Ipasok mo yung kamay mo dito sa pinagtusukan sa akin. Nung time na yon, nakagalit siya. Okay? Sa Mark 16:14, pinagalitan niya itong mga, sabi niya doon, mga duwag na mga apostles. So itong Matthew 18 na to, ang pagkakasabi ni Jesus dito na ibinigay na sa akin ang kapangyarihan ng lahat, no? Ng Diyos sa langit at sa lupa. Galit po siya nung time na yan. Pinapakita niya sa mga apostles na bakit kayo nag-aalinlangan? Binigay na nga sa akin yung kapangyarihan ng langit, ng nasa langit at ng sa lupa. Amen? So ba't pa tayo magdududa? Ngayon, after na sinabi ni Jesus yun, no? Doon niya na sinabi yung verse 19 na mandato sa atin ng Diyos. Sabihin nyo nga po, mandato. So, yung binasa natin na kaya't humayo kayo, it's a mandate. Ngayon, naalala ko nung pag iniiwan ako ng nanay ko sa bahay. Although mag-isa ko lang na lumaki sa bahay, okay? Kasi malaki gap namin ng mga kapatid ko. Every time na pagbibili na ako ng nanay ko, yun yung mandato eh. Oh, magsahin ka na mamaya ha. Oh, pakainin mo yung mga aso ha. Oh, tawag dito, yung mga ilaw, diba? Mandato yun, no? Anong mangyari pag di natin sinunod? Papagalitan tayo. Mapapalo tayo, no? So, mandate is an authoritative command. So, actually, yung mandate, meron niyang politics term, and actually, it has a biblical term. But, based on the meaning itself, mandate is an authoritative command. So, dapat yung nagbibigay ng mandato, may authority. May authority ba nanay natin? Yes. May authority ba mga teacher? Ano sa'yo mga teacher dito? Ayan. Ma'am, di ba? So, may authority, no? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magbigay ng mandato kung wala kang authority. So, maliwanag na kaya nagbigay si Jesus ng mandate, it's because He has the authority. Amen? He has the authority in this world and in the heaven. Ngayon, ang biblical term ng mandato ko, it's a divine
It's a divine command. And during the Roman Empire, pag sinabing divine, papatayin nila yung tao pag di sumusunod. Kasi nga, divine. Ano ba sa Tagalog yung divine? Yung divine kasi nalang ko, kapitbahay namin. Sa anti-divine. So, divine, no? Bawal, kumbaga, hindi basta-basta, no? That's on verse 19. Yan yung command sa atin. Ngayon, ang problema minsan, kaya hindi nasusunod ng taong binibigyan ng mandato, yung tao na binibigyan ng mandato, it's because, number one, they don't understand the mandate. Amen? For example, sabi ko nga, yung nanay ko dati, pag nagbigay ng instruction, di ba? Minsan, may ginagawa ka, naglalaro ka, inutusan ka, di ba? Hindi mo na sunod magagalit. Bakit? Kasi hindi mo naiintindihan eh. Ganun ba ma? Akala ko kasi, hugasan ko lang yung plato, magsasayang pala ako. Di ba? So, dahil hindi naiintindihan, nagiging malabo sa tao. So, ang nangyari, hindi nasusunod. Amen? Amen. Yun yung una. And sometimes, the second reason, it's because of an excuse. Ang dami kasing excuse ng tao. Ang dami kasi nating excuse. Pumunta ka sa ganito, bumili ka ng ganito, sakit ang pag-iirod ko. Di ba? Nalala ko yun, lahat masakit sa akin pag utusan ako eh. Di ba? So kapag magbubulakbol, walang masakit. So, that's the mandate, no? Binigyan tayo ng mandato ng Diyos na kailangan nating sundin. But the question is, what is the mandate? So, eto, malinaw naman eh. Yung ibang halos, kabisado na to. Humayo kayo. Nasa vision and mission ko ng JLGM. Minsan, mapaulit-ulit na banggit. Last month, or last month, just go. Yan din yung halos pinaka-tema, no? Diyan din kinuha yun. Because sa English, ang sabi niyan, go ye and make disciples of all nations. So, kabisado ng tao yan.